Sa pagtatanim po ng balimbing ay kukuha po tayo ng seeds ng hinog na bunga ng balimbing. Maganda rin pong itanim ang balimbing sa pamagitan po ng Marcot method. No? Kaya kukuha na tayo ng seeds. Itong ating bunga ng ating balimbing. Okay, pagkakuha po ng ating seeds ay babanlawan po natin. Ano? Lalagay po sa isang maliit na salaan. Nang sa ganoon ay hindi po siya mahulog. Yan. Dapat ay ang purpose po ng pagbabanlaw ng seeds ng ganito ay hindi po siya wala po yung kanyang katas pa, no? At hindi siya tangayin po ng mga langgam o kayo ng mga langgam at iba pang posibleng kumain sa ating seeds ng mga insects. Ano? So, yun po yung ating seeds na itatanim. Para mabilis tumubo, ano? Mag-sprout itong ating seeds ay tatanggalin po yung mismong balat. No? So, ngayon itataniman natin sa bote ng mineral water. So, sa gitna po siya ilalagay. Kalagay ay babawin po siya ng bahagya. So ito pong lupa nating ginapit, ang buhagag na lupa to. Tapos ay may kasama na pong vermicasyan, no? Pagkatanim ay bahagya po siyang diligan, no? Yan. Tapos huwag niyo po munang ilalagay yon sa naarawan o kaya po ay nauulanan. Lagay niyo muna sa isang silong o lilim na lugar. Kapag nag-sprout na po yan, ay doon pa lang siya pwedeng ilagay sa direkta sa sunlight o kaya ay maarawan siya. After 15 days, so yan po, naka-sprout na, no? Nakalabas na po yung dalawang leaves, no? Dalawang dahon ng ating tanim na balimbing sa bote po ng mineral water. After 3 years, yan na po yung ating tanim na balimbing na nakatanim po sa bote ng mineral water. At hanggang dibdib na po, hanggang dibdib ko na yung kanyang tangkad niya, no? So yan po, ang dami niyang flower, oh. Stara po siyang mag-flower, napakarami, oh. After 3 years po ng ating pagkakatanim, ng ating balimbing, no? Na-bonsai po siya, kaya hindi po siya ganong napalaki, lumaking puno talaga, pero meron na siyang flower at nag-start na rin po siyang magbunga. So yun po yung bunga, oh. Yan po yung bunga. Yun, oh. So ito po yung ating 3 years old na balimbing na nakatanim po sa bote ng mineral water.